Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1146. Si Mandy Zimmer ay napakagat sa kanyang ngipin ng basta-basta at napasinghap pagkatapos ng isang sandali, hindi nagsasalita ng isang salita. Siya ay maganda lang, hindi hanggal. Paano hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pamilyang Yates? Ngunit hindi niya maipasa ang nakakasakit na damdamin sa kanyang puso. Ngayon na si Harvey York ay nagdala ng bagay sa bukas, ang pasanin sa kanyang puso ay itinaas. Darling, salamat. Naiintindihan ko na tinatrato lamang nila ako tulad ng isang kasangkapan. Hindi na ako makikinig muli. Ang pamilyang Yates ay maaaring mamatay lamang sa kanilang sarili. Kahit na sinabi ni Mandy ito, ang kanyang puso ay bahagyang nagalit pa rin para sa pamilya. Ngunit si Harvey ay handa na huwag bigyan ang family Yates ng isa pang pagkakataon. Ipinadala niya si Cynthia Zimmer upang mag-survey para sa mga universidad bilang isang dahilan upang ipadala si Simon Zimmer at Lillian Yates sa labas ng Buckwood upang maglibot sa paligid ng Mordo at Walsing para sa oras. Sa ilalim ng mga pangyayari, ang Yates family ay walang paraan sa pakikipag-ugnay sa kay Simon at Lillian. Sa Yates family na tirahan, ang bawat isa ay desperado at sinusubukan na tumawag sa kay Mandy na pamilya ngunit hindi na mapakinabangan pa. Si Finn ay bumalik at sinabi sa sandaling ito, "Lola, hiniling ko ang isang tao na suriin ito para sa akin." Si Simon, Lillian, at Cynthia ay nakitang sumakay sa isang eroplano na paalis sa Buckwood mga isang oras na ang nakalipas upang mag-survey para sa mga universidad. Narinig ko na sila ay pupunta sa ilang malalaking lungsod. Hindi sila babalik pagkatapos ng 10 hanggang 15 araw. At hindi namin alam kung saan nagpunta si Harvey at Mandy. Walang paraan upang mahanap ang mga ito. Walang sino man ang naruroon upang sagutin ang doorbell sa The Gardens ang kanilang tirahan. Ang pamilyang Yates ay namimigati pagkatapos na marinig ang tungkol sa sitwasyon. Ang lahat ng mga ito ay naisip na ang lahat ng mga pag-asa ay inilagay sa kay Mandy na mga balikat, at ang Yates family pa rin ay handa kung siya ay bumalik at buksan ang mga talahan na yan. Paano ito naging katulad nito? Si Lola Yates ay wala ng luha na natitira upang umiyak. Siya ay naging sobrang kumukulo. Ang lahat ay ang kasalanan ni Harvey. Si Mandy ay malapit ng sumunod. Hindi ko iniisip na ang live-in na ito ay sinungaling sa lahat ng mga pag-atake sa pamilya. Ito ay masyado. Gusto kong kunin si Harvey sa kamatayan ngayon. Ang pamilyang Yates ay mababaliw na. Ang ilang mga kotse na nakapark sa pasukan ng Yates family na tirahan sa sandaling ito. Ipaalam sa akin, ipakilala ang ating sarili. Lahat tayo ay bahagi ng isang grupo ng real estate mula sa Gangnam. Naghihintay pa rin kami para sa iyo upang tapusin ang villa upang maaari naming ilipat sa susunod na bahay. Ano ang kahulugan nito? Ang lahat ng mga koponan ng konstruksyon ay naiwan, at kahit na ang mga bantay na aso ay nawala. Ibabalik mo ba ang proyekto na hindi natapos? Ang mga tao mula sa real estate group ay lubos na galit na galit. Sila ay nakasalalay sa proyekto upang kumita ng pera. Kung ang Silver Nimbus Mountain Resort ay itigil ang pagtatayo nito, magiging malaking pagkawala sa kanilang mga mata. Hindi sa lahat. Patuloy naming ipagpatuloy ang proyekto. Maaari naming antalahin ang proyekto sa susunod na panahon ng konstruksyon, ngunit ang mga bahay ay tapusin na sa lalong madaling panahon. Kahit na naubos na si Ben Yates, kailangan niyang lumakad at hawakan ang sitwasyon sa kamay. Naantala mo ang proyekto. Ayon sa kontrata, kailangan mong magbayad ng 3 beses ang halaga ng deposito. Dahil wala kang paraan ng pagtatapos ng villa sa loob ng orihinal na panahon ng proyekto, hindi na namin gusto ang mga bahay. Bigyan kami ng refund at magbayad. Naupahan namin ang pinakamahusay na abogado dito. Mas mahusay kang maghanda ng iyong sarili, natural na ang mga tao na gustong i-refund ang mga bahay. Sinubukan ni Ben na sisihin ang lahat. Ang bawat tao'y, ang kumpanya sa isang masikip na lugar ngayon, ngunit wala kaming intensyon na iwanan ang proyekto na hindi natapos. Tatapusin namin ang pagtatayo ng mga bahay. Sampal,
Ang isang tao na mukhang isang manlalaban ay lumakad pasulong at sinampal si Ben sa kanyang mukha, halos ginagawang mas namaga ang kanyang mukha. Hinawakan ni Ben ang kanyang mukha at nagsalita ng galit na galit, "Paano ka nanakit ng mga tao? Hindi mo ba alam na ang Yates family ay isang pamilya ng mga opisyal ng pamahalaan? Hindi mo ba gustong mabuhay?" Ang taong mukhang manlalaban ay hindi natitinag. "Mga opisyal ng pamahalaan. Gaano kalakas ang loob? Paanong nanakot? Sa palagay mo ba ay hindi ko alam na nasaktan ni Keith Yates ang punong tagapagturo mismo at nasa isang koma sa ospital ng militar? Ang pamilya ba ng Yates ay may sinumang iba pa? Ang bawat tao'y umaasa sa kay Finn ngayon." Si Finn Yates ay nanginginig sa galit pagkatapos na marinig ang mga salitang iyon. Ang mga taong iyon ay hindi gumagalang sa kanya ang third in command ng Buckwood Police Station. Ngunit ito ay normal. Ang mga supplier ay nagpakalat na ng mga salita tungkol sa pamilya Yates ng maaga sa umaga. Ngayon na alam na ng lahat na ang Yates family ay isang grupo lamang ng mga tigre ng papel, sila ay natural na samantalahin ang sitwasyon kung nais nila ang kanilang pera. Kung hindi, maaari nilang makaligtaan ang kanilang bintana ng pagkakataon. Sa sandaling ito, si Phoebe Yates ay lumakad ng may paghamak na ekspresyon at sinabi, "Kayong mga tao, hindi nyo ba alam na ang punong tagapagturo ay darating sa aming bahay pagkatapos ng ilang araw? Hindi ka ba natatakot sa pagkamatay ayon sa alam ng punong tagapagturo na nagdudulot ka ng isang kaguluhan sa aming bahay ngayon?" Ang mga pangkat ng mga tao ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay hindi na napigil ang tumawa ng walang katapusan. "Ikaw bastard, sinusubukang takutin muli tayo. Ang punong tagapagturo ay ang tagapag-alaga ng bansa H. Ang mga taong katulad niya ay hahawakan ang lahat ng bagay ng makatarungan. Huwag sabihin na maaaring dumating siya. Kahit na ginawa niya, siya pa rin ay ang sa aming panig. Bigyan mo lang siya ng tawag at hilingin sa kanya. Kayong mga tao." Ang Yates family ay parehong sabik at galit na galit pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Paano kaya maaaring magkaroon ng numero ng telepono sa punong tagapagturo? Ang telepono ni Lola Yates ay biglang umalangaw sa sandaling ito. Ito ay isang string ng mga magagandang numero ng isang hindi kilalang tumatawag pagkatapos ng pagpindot ng call button. Ang tinig sa telepono ay nag-echo mula sa kabilang panig ng telepono. Si Lola Yates ba ito? Ito ay si Ethan Hunt mula sa Sword Camp. Nadama ni Lola Yates na kinuha niya ang isang dayami sa pag-asa ng buhay pagkatapos ng pagdinig sa tinig ni Ethan. Pagkatapos ay sumagot siya habang nanginginig sa kanyang mga paa, "Ito ang Diyos ng digmaan mula sa Sword Camp, si Ethan Hunt. Ano ang iyong mga tagubilin?" Ang punong tagapagturo ay nagpadala ng salita, na nagsasabi na siya ay dadalaw sa iyong bahay pagkatapos ng 3 araw. Ang tinig ni Ethan ay malamig bilang yelo. Walang damdamin ang nadama mula sa kanyang tinig. Oo, oo, oo. Tiyaking-tiyak natin na maluwag ang dakilang pagdating ng Chief Instructor. Si Lola Yates ay tumango at yumuko kahit na siya ay nagsasalita sa kabilang panig ng telepono. "Tama, nagtataka ako kung maaari mong ipahiram sa amin ang isang kamay, Diyos ng digmaan." Sinabi ni Lola Yates, na puno ng pagtitiwala habang nakaharap sa grupo ng mga real estate sa harap niya. "Mangyaring magpatuloy. Kinuha namin ang Silver Nimbus Enterprise kamakailan, ngunit ang grupo ng mga tao na bumili ng mga bahay dito ay dinala sa mga abogado upang humingi ng refund para sa kanila. Pwede ba kayong dumaan at sabihin ang isang mabuting salita o dalawa tungkol sa pamilyang Yates?" Ang mukha ni Lola Yates ay nagpapakita ng lubos na kaguluhan. Pagkatapos ay mahinahon si Ethan, "Lola Yates, kami ay mga sundalo. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mga digmaan, wala nang iba pa." Pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag pagkatapos ng kanyang pananalita. Ang mga grupo ng real estate ay walang pag-ikot ng maingat na marinig ang kanilang pag-uusap habang nagpapakita ng mga mukha na puno ng paghamak. Ang isa sa kanila ay nagsabi ng walang bahala, "Ano? Kaya, gagamitin mo ang Diyos ng digmaan upang pigilan kami ngayon. Hindi mo ba naririnig ang sinabi niya? Ang mga sundalo ay hindi mananagot para sa mga bagay na ito. Magbayad ngayon.
Kung hindi, ipapalaganap namin ang salita tungkol sa kung paano ang pamilyang Yates ay walang prinsipyo na sumasamo sa iyong mga kliyente dahil mayroon kang chief instructor na sumusuporta sa iyo. Alam namin ang pag-uugali ng punong tagapagturo, sa palagay ko hindi siya darating upang bisitahin kayo ulit. Ang mga salita ay nakakasakit sa pangunahing pamilya. Ang punong tagapagturo ay ang pinakamalaking pag-asa ng Yates family na muling tumaas sa hanay. Siya ang kanilang buhay-saving dayami. Paano sila nawala ng pagkakataon dahil lang sa isang bagay na walang halaga? Si Lola Yates ay mabilis na sinabi sa sandaling ito, magmadali, bigyan sila ng pera. Ngunit Lola, wala na tayong sapat na pera. Magsangla ng bahay, magmadali. Mabuti na ang grupo ng real estate ay bumili lamang ng 10 vilya. Ang pamilyang Yates ay nagsangla ng kanilang ancestral house sa gitna ng Buckwood at sa wakas ay nakaipon ng $15 milyong sa kabuuan upang bayaran ang mga taong iyon para sa ngayon. Sa pagitan ng isang araw lamang, ang lahat ng mga bahay at mga kotse ng Yates family ay naisangla. Kung hindi nila mabayaran ang kanilang utang kapag dumating ang petsa ng pagsangla at hiniling ng higit pang mga pautang, maaaring hindi na sila makatulog sa ilalim ng isang overpass. Bukod, ito ay simula lamang. Kung ang sinuman ay dapat na makuha ang kanilang utang sa hinaharap, ang pamilyang Yates ay hindi kahit na ang pera upang bayaran ito. Naisip nila na ang pamilyang Yates ay magiging isang pinakamataas na pamilya sa lugar, ngunit hindi nila naisip na magtatapos sila tulad nito. Si Lola Yates ay puno ng pagsisisi. Lola, ano ang gagawin natin ngayon? Ang mukha ni Phoebe Yates ay nawala ang lahat ng kulay sa sandaling ito. Hindi niya iniisip na siya ay nahaharap sa gayong mga pangyayari sa sandaling bumalik siya sa bansa. Pinago ni Lola Yates ang kanyang pagpapahayag na parang kalmado, pagkatapos ay nagpakita sa isang napakalakas na ekspresyon. Mula sa mga hitsura ng mga bagay, kailangan nating hawakan ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng punong tagapagturo kung gusto nating malutas ang krisis na ito ngayon. Narinig ko na ang ari-arian ng punong tagapagturo mula sa ibang bansa ay maaaring makarating pa ng $1 trilyon. Kung maaari nating gawin sa kanya na ating aming apong lalaki, ang lahat ay maaaring malutas sa isang iglap. Kung maaari nating magkaroon siya, ang mga yaya ng pamilya at yaman ng pamilya ay maaaring walang kapantay sa lahat sa Southlight. Ang punong tagapagturo ay darating pagkatapos ng 3 araw. Kaya, Phoebe, itigil ang pag-iisip ng iba pang mga bagay para sa ngayon. Gawin ang iyong sarili na maganda. Kailangan mong makuha ang punong tagapagturo kapag dumating ang oras. Oo, alam ko kung ano ang gagawin. Si Phoebe ay mabilis na sumagot. Nagpasya siya na hindi siya kakain para sa susunod na 3 araw. Tiyak na matatanggap niya ang punong tagapagturo sa kanyang pinakamahusay na estado sa loob ng 3 araw. Ang Yates family ay nagpakita ng isang kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata na parang sila ay nakasalalay sa isang buhay na nag-iisang dayami. Kahit na ang kanilang sitwasyon ay ketekot-takot, ang pamilyang Yates ay maaaring mabilis na bumangon muli kung maaari nilang makuha ang punong tagapagturo. May pag-asa pa rin. Matapos si Phoebe na umalis, si Lola Yates ay mabilis na sinabi habang kinakagat ang kanyang mga ngipin, lahat, ang pamilyang Yates ay kasalukuyang nakaharap sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Kailangan nating mabuhay para sa susunod na 3 araw kahit na ano. Kahit na nakikipagpunyagi tayo, kailangan nating gawin ito. May pag-asa pa rin kung gagawin natin ito sa loob ng 3 araw. Kung hindi, darating ang kamatayan para sa atin. Ang iba pang mga miyembro ng Yates family ang lahat ay tumingin sa bawat isa pagkatapos ng pagkadinig ng mga salita ni Lola Yates. Pagkatapos, silang lahat ay bahagyang kinagat ang kanilang mga ngipin. Pakinggan ng malapit. Alam ko na ang lahat ng mayroon ka ng iyong sariling ari-arian at pagtitipid. Kailangan mong dalhin ang mga ito sa ngayon upang lahat ng maaari nating gawin ito sa pamamagitan ng 3 araw. Kapag nalagpasan natin ang kadiliman bago ang madaling araw, babayaran ka ng pamilya ng 3 beses ang halaga na iyong ibinigay. Hindi, 10 beses ang halaga. Ibinigay ni Lola Yates ang kanyang salita doon at pagkatapos. Ang pamilyang Yates ay tumingin sa bawat isa.
Kung ibebenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian at pagtitipid, ano ang gagawin nila kung ang pamilya ay hindi nagtagal ng 3 araw? Hindi lamang na mawasak ang Yates family, kailangan nilang bumaba dito. Sa makasariling pag-uugali ng Yates, hindi nila tatanggapin ang isang bagay tulad nito kahit na ano. Sa sandaling ito, ang telepono ni Finn Yates ay umalangaw-ngaw. Pagkatapos ng pagtawag, siya ay nakakagambala. Lola, ang Diyos ay hindi pa rin pinabayaan ang pamilya. Ang isa sa aking mga subordinate ay natagpuan na si Harvey York at Mandy Zimmer. Pareho silang nasa Sky Corporation upang makipag-usap sa negosyo. Nagagalak si Lola Yates. Iyan ay mabuti. Magmadali, kailangan nating ibalik ang malaking gulo ng Silver Nimbus Enterprise, pabalik sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang pamilyang Yates ay pumasok sa isang pangkat ng kaluwalhatian sa gusali ng Sky Corporation sa loob ng isang reception room ng Sky Corporation. Si Harvey at Mandy ay tahimik na naghihintay para sa Sky Corporation upang suriin ang kanilang mga plano sa pamumuhunan. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Mandy ang isang malaking grupo ng mga tao sa kabilang panig ng bintana ng kwarto at hindi maaaring makatulong ngunit sumasamo. Bakit sila nandito? Si Harvey York ay tumingin at ngumiti. Hindi ba ito halata? Narito sila upang gawin kang kanilang scapegoat. Sino pa ang maaari nilang bigyan ng malaking gulo ng isang kumpanya ay walang iba kundi ikaw. Si Mandy Zimmer ay nagtanong pa rin tungkol sa sitwasyon ng Silver Nimbus Enterprise sa pamamagitan ng kanyang mga mapagkukunan. Pagkatapos ay sinabi niya na may isang pag-agaw, ayon sa aking pag-unawa ang Silver Nimbus Enterprise, hindi dapat na ito ay maraming mga problema. Paano dumating ang maraming mga problema na lumabas sa lalong madaling hindi ako ang nasa posisyon ng CEO? Pakiramdam ko ay tulad ng may nagko-control ng lahat ng bagay sa likod ng mga eksena. Siyempre, si Harvey ay sumagot ng mahinahon. Ito ay ako. Ha, walang paraan. Kung mayroon kang mga kakayahan tulad nito, hindi tayo narito na naghihintay para sa mga tao sa Sky Corporation na mamuhunan sa aking panukala sa negosyo. Si Mandy ay hindi naniniwala sa kay Harvey. Si Harvey ay ngumiti at sumagot. Ito ay medyo tapat kung bakit ito nangyari. Ito ay dahil lamang sa ang Silver Nimbus Enterprise ay nawala ang suporta mula sa Sky Corporation. Kung walang Sky Corporation, ang mga maliliit at katamtamang shareholder ay hindi kailanman magtitiwala sa Silver Nimbus Enterprise. Ang mas mataas na mga ops ay pakiramdam tulad ng walang hinaharap para sa kumpanya, at ang mga manggagawa sa konstruksyon ay hindi nila maaaring makuha ang kanilang pera alinman. Ito ay isang kadena na reaksyon. Kung nandito ka, kailangan mo lamang upang ayusin ang unang problema para sa iba pa upang ayusin ang kanilang mga sarili. Ang kahihiyan na ang Yates family ay isang grupo ng mga idiots. Wala silang ideya kung paano malutas ang problema. Alam lamang nila kung paano panatilihin ang pera ng pasibo. Nagpakita si Harvey ng isang paghamak na hitsura. Ang pamilya Yates ay may mataas na ambisyon ngunit may buhay na mas payat pa kaysa sa papel. Nais nilang kumita ng pera, ngunit wala silang kakayahan sa kahit ano paman. Sinusubukan pa rin nilang isusuri ang mga tao para dito. Matapos marinig ni Mandy ang mga salita ni Harvey at naisip ang tungkol sa buong proseso, pagkatapos siya ay tumango at sumagot, maraming mga paraan upang ayusin ang problema. Halimbawa, maaari nilang isangla ang kanilang buong asset sa bangko at magkaroon ng maraming cash sa account ng kumpanya. Sa pamamagitan nito, maaari nilang gamitin ang isang bahagi ng pera sa mga manggagawa sa konstruksyon sa lalong madaling panahon. Ang mga bagay ay hindi maaaring lumaki sa puntong ito. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, kahit na hindi ko magagawa ang tungkol dito ngayon. Si Mandy ay napasinghap, ngunit ang kanyang tingin sa kay Harvey ay isang bit na kakaiba. Ang taong ito ay tila nakapagpapailalim ng usapan niya sa mga bagay tungkol sa industriya ng negosyo. Marahil ito ay dahil sa kanya na ang pamilya Yates ay napalabas sa ganitong paraan. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala kung gaano kahirap, sinubukan niya ang hindi tulad ng isang bagay tulad nito. Maliban kung si Harvey ay talagang ang Prinsipe York.
Kung hindi, walang ibang tao sa Southlight na may kakayahang gumawa ng ganito. Sa sandaling ito, ang pamilyang Yates ay nagmamadali sa ground floor ng Sky Corporation Building, na gustong umuwi kaagad. Patawarin mo ako, ito ay pribadong ari-arian. Hindi ka maaaring pumasok at bawal dito para sa walang dahilan. Ano ang bagay? Ang mga gwardya sa seguridad sa pasukan ay nagharang sa kanilang daanan. Mangyaring tulungan kami magpadala ng salita na nagsasabi na narito kami upang matugunan si Mandy, sinabi ni Finn Yates ng mahinahon. Mandy, isa ba siya sa mas mataas na up ng kumpanya? Paanong hindi ko narinig ang taong ito dati? Ang head ng seguridad ay naguguluhan. Ito ay tulad nito, si Mandy ay dapat na nakikipag-usap sa iyong kumpanya tungkol sa isang uri ng negosyo. Nandito kami upang hanapin siya, sumagot si Finn. Ang head ng seguridad ay namimugati. Mayroon ka bang problema? Paano papasok itong Mandy kung hindi siya bahagi ng kumpanya? Kung naghahanap ka para sa ibang tao, tumawag lamang at sabihin sa kanila na makilala ka. Ang pinuno ng seguridad ay nagpakita ng isang pagpapahayag na kung siya ay nakatingin sa isang grupo ng mga nakatutuwang tao. Si Finn ay tahimik na nainis ng madismaya sa kanyang mga salita sa sandaling ito. Bakit ka ba ang mga gwardya dito ay bastos? Sinabi ko sa iyo na magpadala ng salita, kaya itigil ang pagbubuga ng labis na bagay na walang kaparirikon. Alam mo ba kung sino ako? Papatakbuhin mo pa rin ang iyong bibig, at ilalagay kita sa likod ng mga rehas. Kabanata 1150. Ang pinuno ng seguridad ay kumukulo sa galit pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Hinihiling mo sa amin na gumawa ng isang bagay para sa iyo sa saloobin na ito at pagkatapos ay dadalhin mo kami sa bilangguan. Gawin ito pagkatapos. Saan ka sa tingin mo ang lugar na ito? Tandang padamdam. Ito ay Sky Corporation. Ang isang dosenang mga gwardya ng seguridad ay agad na dumating at pinalibutan ang buong Yates family mula sa gusali ng mga mahihirap na Yates family. Sila ay isang unang rate na pamilya, pagkatapos ng lahat. Hindi pa nila naranasan ang isang bagay tulad nito sa kanilang buong buhay. Si Lola Yates ay nanginginig sa galit. Karamihan sa awtoridad ng Yates family ay kabilang kay Keith Yates. Siya rin ang isa na nakikipagkaibigan sa mga malalaking shot sa lahat ng dako. Ngunit nang nawala si Keith, ang pamilya ay naging katulad nito. Si Lola Yates ay hindi maaaring makahanap ng isang paraan upang makipag-ugnay sa isang mas mataas mula sa Sky Corporation. Ang isang Rolls-Royce ay nagpark sa pasukan ng Sky Corporation sa sandaling ito. Si Ray Hart ay maaaring makita na naglalakad sa kotse. Ang sandali na nakita ni Lola Yates si Ray sa kanyang kotse, naisip niya na nakita niya ang isang saving na dayami. Nakita niya si Ray sa ilang mga okasyon, ngunit hindi niya inaakala na siya ay laging naisip niya bilang isang mataas na ranggo na manggagawa. Ngunit hindi niya mapangalagaan ang mga bagay na ito sa sandaling ito, agad siyang nagmamadali sa kanya at nagsalita, CEO Ray, mangyaring maghintay. Kami ang Yates family. Si Ray ay nalilito pagkatapos na lumabas sa kanyang kotse. Bilang isa sa pinagkakatiwalaang subordinate ni Harvey, natural, alam niya ang sitwasyon ng pamilya. Si Ray ay nakatulong sa likod ng mga eksena upang itulak ang pamilyang Yates sa puntong ito. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay nakabukas at nakangiti. Ikaw ay si Lola Yates. Maaari ba akong magtanong kung bakit ka naririto ngayon? Nandito kami upang hanapin si Mandy, sumagot si Lola Yates. Naghahanap ka ba ng isang tao? Sa ganitong paraan, mangyaring mag-usap tayo sa loob. Makipag-usap si Ray sa pamilyang Yates sa loob. Ang lahat ng mga Yates family ay tumawa sa kulubot habang lumalakad sila sa mga gwardya ng seguridad. Nakikita mo iyan, mga bobo na security guards, ipinadala kami ng CEO Hart sa kanyang sarili. Subukang harangan kami muli. Nanggigil ako sa iyo. Ang mga gwardya ng seguridad ay kumukulo sa galit, ngunit walang anumang magagawa sila sa sandaling ito. Ang pamilyang Yates ay nakakagiling kapag nakita nila ang mga gwardya sa seguridad sa sandaling ito. Tulad ng inaasahan mula sa isang malaking pamilya, madali silang mapang-api ng ilang mga maliliit na gwardya ng seguridad.
Di nagtagal, kinuha ni Ray ang pamilyang Yates sa isang reception room. Matapos gumawa ng isang kilos upang tanggapin ang mga ito, siya ay ngumiti. Mangyaring kumuha ng upuan, lahat. Mayroon pa akong mga bagay na gagawin sa ngayon. Mangyaring magtanong mula sa front desk kung may anumang kailangan mo. Umalis pagkatapos si Ray pagkatapos sabihin ang kanyang pananalita. Ang pamilyang Yates ay nagtipon. Ang kulay sa kanilang mga mukha ay bahagyang bumalik. Lola, ano ang gagawin natin ngayon? Naghahanap lang ba tayo ngayon? Tinanong ni Finn Yates. Si Lola Yates ay hindi nakapagsalita. Ang maliit na bastardo, si Mandy, ay nag-iisip na maaari niyang itago sa Sky Corporation dahil hindi lamang tayo makakapasok sa loob. Tayo ay maghanap para sa kanya sa bawat solong palapag. Mahahanap natin siya ng maaga o mamaya. Sa lalong madaling panahon, ang Yates family ay matuwid na dinadala sa bawat solong reception room ng kumpanya. Karaniwan ang mga tao sa mga silid na nagsasalita ng negosyo. Karamihan sa kanila ay nagulat sa pamilyang Yates. Ngunit si Finn na humahantong sa grupo ay walang kapintasan habang naghahanap sa paligid. Pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, ang Yates family ay gumagawa ng negosyo, lumayo. Sa ilang oras, ang pamilya Yates ay gumagawa ng kaguluhan sa paligid ng reception area. Nakita ni Ray ang lahat ng bagay sa ikalawang palapag, ngunit wala siyang intensyon na itigil ang mga ito. Ang Yates family ay walang negosyo o anuman sa lahat, pero patuloy na gumagamit ng kanilang pamagat ng mga opisyal ng pamahalaan upang mahawakan ang mga bagay. Ang pamahalaan ay hindi sasabihin ang anumang bagay tungkol sa mga pagkilos na walang kabuluhan tulad nito. Ngunit ito ang industriya ng negosyo. Upang ilagay ito lamang, ang pamilyang Yates ay napipigilan ng ilang dosenang taon na nagkakahalaga ng mga koneksyon na malinis sa span ng isang hapon. Pagkalipas ng 2 oras, si Harvey ay umalis si Mandy na umalis sa kotse para sa oras. Pagkatapos ay dumating siya sa first floor reception hall. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.